Sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin itong mga moves ni Escudero, no? Nakakatawa po kasi pumapalag yung mga congressman, pumapalag yung media, pumapalag yung mga anti-Duterte, no? Sa ginagawa po ni Escudero. Na ano ba yung ginagawa ni Escudero, 'di ba? Ayaw niya pong matuloy yung impeachment. Wag na tayong magbulahan, no? Yun talaga yung gusto ni Escudero. Ngayon, bakit ayaw, 'di ba? Hindi kayo nakahalata eh. Ngayon ko na-appreciate. Alam niyo, na-appreciate ko po yung mga taong tuso. Hindi ko siya na-appreciate na gusto ko siyang i-follow o gusto ko siyang maging leader, hindi po eh. Na-appreciate ko siya kasi worthy opponent siya, no? Gusto ko yung mga ganyan na maging kalaban eh. Yung mga tusong tao, yung gagawin ng lahat para maging mapanatili yung Senate presidency. Di ba? Nabigyan siya ng pagkakataon, naging leader siya ng Senado. Ito pong lahat ng ginagawa ni Chis Escudero, hindi po to dahil siya ay mabuting mamamayang Pilipino o kaya napakabait niya pong senador, no? Katulad po siya ni Amy Marcos, manggaring, no? Pero sa kanilang pangmamangga, ganyan po. Ngayon nare-realize na natin, no? Nare-realize na natin yung anong tawag dito, yung na itong politika gamitan, 'di ba? Gamitin kita, gamitin mo ko, maggamitan tayo. Ako sa totoo, no? Na-appreciate ko yung mga politiko na may ginagawa para sila, alam mo yun, pero hindi ko siya na-appreciate as para maging leader natin. Siyempre, walang papantay kay Tatay Digong. Sa tingin nyo ba kung si Tatay Digong hindi madiskarte sa politika, hahangaan ko yan? Hindi rin eh. Di ba? Okay. Nakakabilib kasi yung mga tao na, alam mo yun, yung talagang patapos na yung basically, tapos na eh. End na ng career ni Chis Escudero eh. Nung nanalo tayo, kiniklaim ko po na nanalo tayo kasi number 1 si Bongo eh. 5-5, tapos may 2 paningit. Pero number 1 yung bata natin, no? Tinambakan yung number 1 ni BBM na si Erwin Tulfo. Tinambakan na mahigit 10 milyon. Kaya panalo tayo. Anyways, ang point ko lang po, 2 po ang na-checkmate ni Chis Escudero sa ginagawa niyang moves ngayon, political moves ngayon. Una, na-checkmate niya yung mga maiingay na congressman. At ikalawa, na-checkmate niya sa Senate presidency si Tito Soto. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Alam po ninyo, baka mapagkamalian nyo po ako na ibig bang sabihin, bumabaliktad na sa mga Duterte si Chis Escudero? Hindi po. Yan po ay tauhan ng mga nasa Malacanang. Actually, waiter yan eh, di ba? Pero, ginagawa niya po yung lahat po ng ginagawa ngayon ni Chis Escudero to preserve yung kanyang Senate presidency. Foremost, no? Hindi niya po yung ginagawa para sa bayan, hindi niya po yung ginagawa para sa mga Duterte. Ginagawa niya tong lahat ng ito para i-save niya yung kanya sarili. Tandaan po ninyo, lantaran po, no, lantad po yung panliligaw. Nililigawan po ng camp ni Chis Escudero at saka nito ni Tito Soto, yung Duterte Black, para kung sino yung susunod na magiging Senate President. Bakit checkmate si Tito Soto? 'Di ba? Nanliligaw kayo eh, pareho. Ito po, kumbaga ilalarawan natin sa panliligaw. Si Chis Escudero, nanliligaw siya, pero may dala-dala siyang bulaklak. At saka may dala-dala pa siyang chocolate.
bukod pa doon, may dala-dala pa siyang merienda. Di ba? Umaakit siya ng ligaw sa mga Duterte, dala-dalang bulaklak, chocolate at merienda. Si Tito Soto, nanliligaw din po sa mga Duterte, pero makikikain lang. Makikikain lang, walang dala. Walang ambag, ika nga. Di ba? Okay. Ang ambag niya lang, naroon siya, makikikain. Sagot niya lang yung kwento. Sa tingin ninyo, di ba? Ano lang, no? Pareho kayo nanliligaw, yung isa makikikain, yung isa may daladalang kakainin, yung isa may daladala. May in-offer yung isa eh. Ayaw mo man sa akin o gusto, at least may daladala akong bulaklak at tsokolate. Yung isa, nakikikain lang. Bakit ko po nasabi? Ayan nga. Etong ginagawa ni Chis Escudero, ayaw niya nang matuloy ang impeachment. Period. Kung anumang mga suri-suri nyo riyan, natansya niya na yan. Magagalit sa yung media. Ano naman? Ang media natin ngayon, wala na po eh. Wala na pong natatakot sa media. Yung mainstream media, yung malalaking media company, kilala na po ng mga politiko, no? Plak lang po yan. Yung mga malalaking media company natin, kilala na po nila yan. Wala na po yung mga dating angas ng media. Napakarami na nangyari. Oh. Kakampi pa rin sila ng administrasyon. Napakarami na nangyari. Niloloko tayo sa 20 pesos na bigas, pero sampalataya pa rin ng media. Basically, niloloko tayo sa walang proyekto, pero sampalataya pa rin yung media. Wala nang proyekto na gagawa, utang pa ng utang, lubog pa tayo sa utang, may bumibira pa mga media. Wala na. SMNI na. DCAR na lang ang mga bumibira, yung mga Berada Aguila na lang. Pero yung mga dating mga matatapang na mga Inquirer, yung mga Philippine Star na yan, yung mga GMA7, TV Patrol na yan, yung mga 24 oras, wala na yan eh. Taga-ano na lang yan ng mga hallelujah, amen na lang yan sa taga Malacanang. Kaya basically, sino katatakutan dyan ni Chis Escudero? Yung mga congressman naman. Alam nyo, ang ginawa ni Chis, tignan nyo ang sinabi ni Chis Escudero. Sunod-sunuran lang naman kay Martin eh. Nakasanayan nyo na dinidiktahan nyo kami mga senador. Hindi nyo naman kami under eh. Sunod-sunuran lang kayo kay Martin Romualdez. Ano sasabihin ng mga congressman? Hindi kami sumusunod kay Martin. Ganun ba sasabihin nila? Checkmate na sila dun. Sa sinabi na yun ni Chis Escudero na kayo sunod-sunuran lang kay Martin Romualdez, ano pa isasagot mo ron? Hindi kami sumusunod? Yari kayo kay Martin. Kita mo, hindi nila masagot yun. Sunod-sunuran lang naman kayo eh. Ikalawang sinasabi ni Chis Escudero, bakit kayo nakikialam sa amin? Matagal na yan tinulugan ninyo, matagal nyo tinambayan yung impeachment, nung pinasa nyo, gusto nyo kaming madaliin. Hindi nyo naman kami utosan. Ang Senado, kita nyo, tinataas pa bigla ni Chis Escudero yung kalalagyan ng Senado. Uulitin ko po hindi ako maka-Chis Escudero. Baka kasi yung pag may biglang pumasok eh. Mangga po siya. Pero magaling siyang mangga. May pakinabang tayo sa kanyang mangga. Lahat naman niya manggagamit. Si Tito Soto. Aminado ng mga Duterte Meron kasi tayong Duterte Black sa Senate. Bongo, Bato, Robin Padilla, Marcoleta, Aimee Marcos. Pwede pa si Villar. 2 Villar. Marami-rami po yun. Manliligaw po. Nanliligaw po yung mga Senate, yung mga gustong maging Senate President. Kaya po yan. Hindi po si Subiri po,
Si Zubiri, may sarili po siyang group. Zubiri Group naman, yan yung Joel Villanueva, Zubiri, at saka si anong pangalan nun? Gatchalian. Yan po yung Zubiri Group. Solid din yan. Ibig sabihin, kanya-kanya silang ligaw. Ngayon, napapaangat pa ni Chis Escudero ngayon yung kalagayan ng Senado. Wala kayong pakialam sa amin. At meron ding grupo ng mga talunan. Yung mga dating Duterte na tumiwalag. Si Kokok at saka to si Tol. Tol, kumusta? Wala na, Tol. Wala. Ganun talaga, Tol. Nga? Traidor ka, Tol. Talagang ganun. Bawi ka na lang, Tol. Nagpapabango ka na ngayon. Tuloy-tuloy mo lang yan, Tol. Huwag ka na kasi liliko. Ha? Baka makabawi ka. Duterte ka na uli. Okay lang. Welcome yan. Ganyan ang politika. Okay. Ano yung pinupunto ko po rito? Nanliligaw silang dalawa. Ha? Silang dalawa yung matunog eh. Unless na meron pang susulpot, mukhang ang magkalaban, etong si Escudero at saka to si Tito Soto sa 20th Congress. Nagmamata pa ngayon. Ngayon, naglabas po si Tito Soto. Sabi ni Tito, in-expose ni Tito Soto. Sabi ni Tito Soto, grabe. Grabe daw, sabi ni Tito Soto. Tito Soto exposes extent of Chis Escudero, delaying tactic on VP Sara's impeachment. Grabe. I just learned, sabi ni Tito Soto, I just learned that the impeachment transmitted by the HOR last February has never been referred to the Senate Rules Committee. Ay, grabe. Binabanatan mo ngayon si Chis Escudero dahil dinelay niya. Tito Soto, wala ka ng boto sa mga senador sa Duterte Block. Gusto mo palang matuloy. Si Bato po umamin na sa kanya po siya po yung nagpasimuno ng pagpapapirma para hindi na po ma-impeach. Nagtataka ko rito sa mga maiingay na Dilawan, Kakamping, mga Makabayan Block, pati po itong mga congressman, no? Nagtataka ako sa kanya, bakit daw gumagawa ng paraan si Bato para hindi matuloy ang impeachment? Wala bang karapatan ang mga kakampi ni BP Sara para pigilan yung impeachment? Politika itong pinasok nyo. Huwag kayong mga iyakin. Kayo, namulitika kayo eh. Pinulitika ninyo si BP Sara Duterte. Yang pagpipirma ninyo, nakapirma kayo, tuwan-tuwa kayo lahat nung pinirmahan nyo yung impeachment ni BP Sara. Ang saya-saya nyo. Ngayong merong kakampi si BP Sara na pumipigil sa kagustuhan ninyo. Tandaan po ninyo, 32 million ang bumoto kay BP Sara. Binoto yan ng tao para maging vice president. Kayo, 300 pumirma para matanggal siya sa pagiging vice president. Kung patatagan lang po, ano ang mas matatag? Yung nagbumoto para maging vice president o yung 32 million versus 300? Pucha, wala po kayo sa kalingkingan ng gustong maging vice president si Sara Duterte. Binoto yan eh. O ngayon, pinulitikan nyo. Politika lang yan lahat. Patutunayan ko na politika. Sabi nyo, matatagangin yung ano? Bakit kayo, kung gusto nyo maparusahan si BP Sara Duterte at ayaw ng Senadong mag-impeachment, bakit hindi kayo magsampa sa korte? May immunity ba si BP Sara? Wala. Pwede ba siyang sampahan sa korte? Pwede. Presidente lang ang may immunity. Presidente lang. Bakit? Pag ini-impeach nyo si BP Sara, kakampi nyo yung media, kakampi nyo yung mga gumawa ng konstitusyon. Okay, karapatan nyo. Wala bang karapatan yung mga senador na pigilan yung impeachment nyo? Kayo lang ba may karapatan sa mundo? Both ways yan. Ipaglaban nyo karapatan nyo, ipaglalaban din ng mga kakampi namin yung karapatan nilang iligtas
si BP Sara mula sa inyo? Ano yan, one way lang? May karapatan kayo mambugbog, hindi kami pwedeng bumawi? Utot nyo. Okay lang sana kung nanalo kayo, talunan kayo. Nanalo kayo, congressman, pero yung senador ang pinag-uusapan. Yun ang magpapasya. Doon ang labanan. Pagkatapos ng May 2025 election, alam na namin na magaganap. Ligtas na si BP Sara. Ano man na mangyari, ligtas na. Mauwi man niya, matuloy man ang impeachment, boboto pa rin. Mahigit siya mamboboto pabor kay BP Sara. Ganyan ang politika. Huwag kayong masyadong iyakin. Mga ngalngaling kayo nagpasimuno niyan . Nung pinipigilan, ano yan? Papabugbog lang ang mga Duterte. Bawal pigilan yung ginagawa nyo. Bakit nyo pinipigilan na impeachment? Bakit nyo in-impeach in the first place? Kung pwede kayong mang-impeach, pwede rin si Batong gumawa ng hakbang para pigilan ang impeachment. Ano yun? Tatahimik lang si Bato? Tatahimik lang yung mga kaalyado? Matalo man si Bato, balikan natin to si Chis Escudero at si Tito Soto. Ano sagot nyo mga congressman? Dalawa lang yung binabato sa inyo ni Chis paulit-ulit. Ano yung dalawa na yun? Huwag kayong makialam sa amin. Hindi nga namin kayo pinakialaman nung biruin nyo, inupuan nyo ng napakatagal. Wala sanang katwiran si Chis. Inupuan ninyo. Tama. Matuloy man niyang impeachment o hindi, handa si BP Sara. Yung mga Duterte, nanunood lang kami. Manggagamit si Escudero. Nanliligaw siya sa mga Duterte. Sige, anong kakayahan mong gawin? Si Tito Soto nanliligaw din. Pero gusto niyang matuloy ang impeachment. Si Escudero, very aggressive. Pinamumukha niya, ayaw kong matuloy ang impeachment. Sino sa tingin niyo may aperan sa mga Duterte votes? Ang sinasabi ko lang, ulitin ko po, hindi po makaka-apekto si Chis Escudero. Ang ginagawa po natin ngayon, tanggapin natin yung mga manggagamit, gamitin natin. Bakit kayo natatakot kay Chis Escudero? Mali ba yung masama ba yan para sa atin, yung ginagawa ni Chis Escudero? Ako po, hindi ako nagkukunwari dito. Kaya ako nangampanya para sa Duterte 10+2. Gusto kong maligtas si BP Sara sa impeachment. Hindi naman tayo nagkukunwari . Politika po to. Hindi po simbahan yung pinasok natin na magpapakabuti tayo. Maraming manggagamit sa politika. Gamitin natin yung mga manggagamit sa pabor sa atin. Di ba? Pwede mo namang gamitin si Amy Marcos. Yung ginawa niya, gamitin natin. Dahil sa ginawa ni Amy Marcos, na nag-imbestiga siya, may kaso ngayon si Torre, si Marbil, yung magkapatid na Remulla, at iba pa, sila Canilaw. Kung hindi nag-imbestiga si Amy Marcos, walang kaso yung mga yan. Eto si Chis Escudero. Hindi naman natin kaano-ano yan . Nanliligaw siya sa Duterte votes. Hindi niya naman nilihim yan. Sinabi niya na ba na ayaw niya maging Senate President? Sabi ng mga senator ng nanliligaw sa amin yan. Di gamitin natin yung mga manggagamit. Masama ba yun? Hindi masama. Di ba? Parang, gusto nyo kaming pabutoyin sa inyo. Ano pa kinabang namin sa inyo? Eto ang sinasabi ni Chis. Eto, pipigilan ko ang impeachment. Ikaw, Tito Soto, aakusahan ko si Chis Escudero na dinidelay yung impeachment. Kanino kami buboto? Kung ako senador ni BP Sara at dalawa lang yung magkalaban, dito ako sa pinipigilan yung impeachment.
Akin ba yan? Pag binoto ba namin yan, atin yan? Hindi. Senate President siya eh. Maglilingkod dyan sa mga taga-Malacanang. Pero, napigilan niya yung impeachment. Gamitin ng mga manggagamit. Bawal ba yun? Hindi. Alam mo namang ginagamit ka lang yan. Ako kasi nasanay na ganyan eh. Marami pong gumagamit. Teka, bura. Marami pong ang hangad lang sa akin ay katawan. Katawan ko lang hangad niyo eh. Ginagamit niyo yung katawan ko, gamitin ko rin kayo. Biro lang. Joke lang na panggwapo yun. Di maunawaan ng mga... Ang mundo po ay punong-puno ng hanggat may pakinabang tayo dyan, ang importante, pag si BP Sara naging presidente na ng Pilipinas, di Duterte leadership na naman. No? Kung si BP Sara, mamana niya man lang yung kalahati nung tapang, kalahati nung galing ng kanyang ama, solve na tayo. Pucha, tignan nyo balita ngayon, no? Nakakainis. Breaking record na naman tayo ngayon sa utang. Di ba kayo... Ayan, no? Ito po, GMA 7. Philippines debt rises to new record, 16.75 trillion as of end of April 2025. Record-breaking tayo sa utang sa panahon ni Marcos. Walang pandemya at walang proyekto. Huwag niyang pilosopo na walang proyekto. Meron pong proyekto. Walang malalaking infra project. Ngayon po, para may proyekto naman, pinag-initan yung yung Kamuning flyover. Putang tende, no? Si Tatay Digong, ilang tulay, airport, ang daming pinagawa. Ngayon, may papagawa na si BBM. Kamuning flyover. Masabi lang. Tito Soto, kinakantsawan mo si Chis Escudero dahil gusto mong banatan, di ba? Wala ka na sa mga Duterte. Babanata mo siya dahil dinidelay. Sinadya niya ni Chis. Sinadya ni Chis yan, kontrolado niya. Bakit? Halimbawa, nanalo. Halimbawa, na 12-0 nga ni BBM. Yun yung pangako niya. Ang yabang. 12-0 tayo. Tatalunin natin yung mga nagbebenta lang na suka. Di ba? Yan yung pahayag niya nung una. Pucha, star-studded. O nung natalo sila, sa isip-isip ni Escudero, hindi po pwede. Hinawakan kayo, mga congressman at saka media at saka mga dilawan at kakamping na nagkukumahog ngayon. Kahit kayo alam ninyo na wala ng time. Sinadya yan ni Chis Escudero dahil tinitignan niya kung sino mananalo sa eleksyon. Pag natalo yung mga bata ni Marcos, panahon na para magsipsip siya sa mga Duterte. Gamitan lang. Ngayon ako naniniwala eh. Tuso pala to. Kaya pala to naging Senate President. Walang kabog-abog. Walang nakakaisip. Biglang-bigla si Escudero biglang nagpakita sa hearing ni Bato. Di ba? Naalala nyo? Nagpakita sa hearing ni Bato. Binanata ng... Bumanat kay Morales. Yung pala, for Senate presidency pala yun. Mangga talaga eh. Walang kaabog-abog. Nagka-try-duran. Okay. Bakit kayo matatakot dyan sa mga yan? Ang napatunayan na natin, yung mga tao, hindi pa sila nagmamaliw, hindi pa sila nag-withdraw ng suporta. Mga threat nila ng people power. Sino magpi-people power? Yung mga dilawan? Utot nyo, wala na kayong power.
Hinahamo ko kayo mag-people power. Patalsikin nyo si Marcos. Sino upo? Si Sara. Si Sara upo. Oh. Kahit naman ano, wala naman na kayong power. Self-preservation lang ang ginagawa. Correct. Self-preservation lang yan kay Chis Escudero. Tayo pa ba matetreten? Ang mga Duterte ba matetreten? Hindi. Alam natin eh. By 2028, kontrolado na natin. Isang election pa. Pati yung Senate presidency, kontrolado na natin. Sa 2028, after ng isang election pa, si Marcoleta na Senate President. Ang bloodbath na nangyayari, una, alam mo Tito Soto, no, wala ka. Tokis ka lang. At least si Chis Escudero, gusto kong manatiling maging Senate President. Ito gagawin ko. Gagawa ako ng pabor sa mga Duterte. Kahit ayaw nila o hindi. Ayaw natin kay Chis eh. Alam nyo naman yan eh. Pero, nagpapakitang gilas eh. Wala na tayong pakialam dun. Eto, nagpapakitang gilas ako. Oh. I-retain nyo lang ako sa pagiging Senate President. Ganyan lang po talaga yan. Si Tito Soto, gusto niya rin maging Senate President. Meron ba siya nagawa para sa impeachment kay BP Sara? Wala. Wala ka na Tito Soto. Hindi ka nakarapat dapat. Ano ngayon kung dinidelay? Wala ba nakakaalam na dinidelay ni Chis Escudero? Alam namin lahat. Yan ba'y papabor sa mga Duterte? Siyempre. Magte-thank you kami. Thank you, Chis. Pero mangga ka, okay lang. Gusto mo maging Senate President? Pwede ka naman pagbigyan ng mga senador. Sabihin lang ni BP Sara, sige, okay ako kay Chis. Kaysa kay Tito Soto na walang ginagawa. Alam niyo po, tayo gusto natin ngayon na si Marcoleta maging Senate President. Hindi po papayag lahat ng senador. Wala pa po ako nakita na bagitong senador, Senate President agad. Never nilang ialaw yan. Kasi para nilang inamin na bobo kami lahat. Wala kami kakayan lahat, kaya salamat Marcoleta at nakapasok ka. Hindi po nila aaminin yun. Kahit alam natin na marami sa kanila ay nasa kategorya na yun. Hindi sila aamin. Kaya ikaw, Tito Soto, wala ka na, burado ka na. Hindi ka na magiging Senate President. Kasi abang-abang ka lang eh. Nag-aabang ka lang. Para ka nanliligaw na wala kang dalang kahit na ano, wala kang ambag. Manliligaw ka, magdala ka man lang ng bulaklak, magdala ka man lang ng sampagita. Puta, wala kang dala, makikikain ka lang eh. Ha? Makikikain ka lang sa handa. Pabigat ka. Pag gusto mo makakuha ng pabor sa mga Duterte, gumawa ka naman ng papaboran ka para may pagpipilian yung mga senador namin. Kasi 2028, si Marcoleta, at least nakaisang termino, nakaisang Congress na siya, 3 years. Alam na nila kalibre ni Marcoleta, puta, ilan yung ipapahiya niya. Okay. Wala po epekto yung sinasabi nila, lalong magagalit kay BP Sara yung mga tao. Sinong mga tao ang pinagsasabi niyo? Alam, kagagaling lang natin ng eleksyon. Ang eleksyon po, ayan po yung nagpo-polarize sa mga tao. Hating-hati na yung mga tao ngayon. Wala na pong yung akala. Ibig nyo sabihin, eto ang gusto nilang sabihin, magagalit yung tao. Sino yung taong bayan na sinasabi ninyo?
Kaboboto lang ng taong bayan, numero 1 si Bongo. Ang boto ni Bongo ay boto sa mga Duterte. Hindi nyo ba alam yun? Sa tingin nyo ba may loyalistang boboto kay Bongo? May dilawan ba na boboto kay Bongo? May kakamping ba na boboto kay Bongo? Meron ba makabayan black na boboto kay Bongo? So ano ibig sabihin? Yung boto ni Bongo, boto yan ng mga Duterte. Thank you very much kay Ron Wild na nagbigay sa atin ng 125 pesos na pangkape. Nagsalita ng mga tao. Alam din ni Marcos the people have spoken ayaw lang namin pakinggan. Dahil ang gusto ko lang kunwari lang yung revamp, kunwari lang yung restart, kunwari lang yung recaliber. Ngayon, magpaparamdam ka, sabihin mo na gusto mo maging Senate President, wala ka namang ginagawang pabor sa mga Duterte. Utot mo. Okay. Wala tayong aasahan kay Chis. Tama yan. Pero pabor yan. Ngayon, yung mga nagsasabi na mali yung ginagawa ni Bato, na pinipigilan yung impeachment, bakit? Duterte si Bato, gusto niya bang matuloy ang impeachment? Gagawin niya, siyempre, bloodbath, gusto natin yan. Pero mas gusto natin na mabura na yung impeachment na yan. Magbabaka sakali ba tayo dyan sa mga bloodbath na yan? Alam naman natin, kung kunwari may bumahang pera. Iba na kasi yun yung sinasabi nyo ebidensya. Ano pa ba hindi nyo napakitang ebidensya? Meron pa ba kayong ebidensya na tinatago kayong mga prosecutor na hindi nyo pa nasabi sa taong bayan? Lahat na ng ebidensya nyo, nilantad nyo na sa media, sa mga social media. Ano pa bang sasabihin nyo? Ano pa bang paninira kay BP Sara ang kaya nyo? Hindi nyo na kayang siraan si BP Sara. Full proof na yan. Pera na lang kung makakuha na suporta uli si Mig Zubiri. Magiging three-way yung labanan, di ba? At least gumagawa si Chis ng paraan para makuha niya yung boto ng Duterte. Kaysa naman dito sa nakikain lang. Baka naman magalit yung mga nakikikain. Naalala. Nung araw pa yun, nakita nyo ako, 50 anyos na ako Kung nakita nyo ako nung ako ay mga 20 anyos, 22 anyos, 23, mandidiri na kayo. Kung mandidirihin kayo, mandidiri pa rin kayo. Hindi ko na nga pinakawala ng misis ko. Punta na po tayo, balikan po natin. Angal kayo ng angal. Nung dinelay pa lang ni Chis Escudero, nung sinabi niya lang na tsaka na natin pag-usapan yan pagkatapos na ng eleksyon, bakit hindi kayo pumalag? Sasabihin ko kung bakit. Akala nyo kakampi nyo si Chis. Di ba? Akala nyo si Chis Escudero na didiktahan din ni Martin Romualdez. Hindi naman si Martin pala. Lumalabas, hindi naman pala si Martin ang amo talaga ni Chis. Lumalabas ang overlord, ang pinakamakapangyarihan. Yung amo ni Chis. Yung pinagwe-waiteran niya. Meron na akong bagong cabinet. Boss, pakita ka naman sa Netherlands. Cabinet lang po kaya ko, hindi ko kaya. Hindi ko po kayang pumunta ron. Hindi rin naman ako papayagan na turista, na may papakita ko na yaman. Hindi ko alam kung paano mag-apply ng tourist
Okay. Hindi naman pala, may overlord pala na sa dalawang kapangyarihan, hindi yung kampo ni Martin ang ang amo ni Cheese, yung isa pa. Sino nag-expose niyan? 'Di ba? Halimbawa si Toby Chanko, ine-expose niya yung mga kawalang hiyaan nila. Ine-expose nila ine-expose niya bakit nagpirmahan. Kakampi ba natin si Toby Chanko? Kalaban natin 'yan. 'Di ba? Pero bakit hindi mo ine-expose niya yung mga kalaban natin, hindi mo gagamitin? Pag may rally na lang sa dahig, magsasalita na lang Boss Bads